Nakuha niyo na po ba ang padala kong pera, Nay? Tanong ni Ligaya sa kanyang ina na nasa kabilang linya. Sumagot naman ang nanay niya. Oo anak, nakuha ko na. Maraming salamat. Nakabili na ako ng gamot ng kapatid mo. Napangiti naman si Ligaya. Wala po yon, basta po para sa kapatid ko. Alam niyo naman po na mahal ko yan. Gagawin ko po ang lahat, gumaling lang po si Benny. Sige po Nay, balik na po ako sa trabaho. Sige, salamat uli. Mag-ingat ka dyan anak. Sambit naman ng kanyang ina. Nang matapos ang tawag, bahagyang gumaan ang loob ni Ligaya. Napapanatag talaga ang kanyang puso kapag nakakarinig ng balita mula sa kanila. Malayo kasi siya at nag-aalala siya sa kapatid niyang si Benny. May sakit ito at nag-iipon siya ng pera para laging may panggamot dito. Hindi pa kasi sapat ang pera niya para sa operasyon ni Benny. Bumalik siya sa kanyang trabaho sa Costa Clara Grand Resort. Pinunasan ni Ligaya ang pawis sa noo gamit ang manggas ng kanyang uniforme. Para sa iyo to, Benny. Mahinang bulong niya sabay higpit ng hawak sa map. Nagkaroon siya ng trabaho doon sa tulong ng kanyang kaibigan na supervisor. Isang buwan pa lang siya sa resort kaya nag-a-adjust pa rin siya. Pero sanay naman si Ligaya sa trabaho kaya hindi na siya masyadong nahirapan. Yumuko siya para pigain ang map sa balde nang bigla niyang marinig ang tunog ng mga yapak ng sapatos. Huwag kang daan ng daan dito sir, basa pa. Baka madulas ka. Ani Ligaya nang hindi tumitingin. Pero huli na, nadulas na ang binata at natapakan ng timba na may lamang maruming tubig. Napatingin siya sa tubig sa tabi niya. Tapos sa mamahaling sapatos na ngayon babad na sa maruming tubig. Umakyat ang tingin niya sa itim na slacks ng binata, planchadong puting polo at isang mukhang halatang sumisigaw ng pera, mamahaling problema at attitude na pangsosyal. Sorry po sir, napatayo agad si Ligaya. Kayo naman po kasi sir, nagbabala na po ako pero hindi po kayo nag-iingat maglakad. Mapaklang tumawa ang binata. So, ako pa talagang sinisisi mo? Umigting ang panga ng binata. Nakataas ang isang kilay sa kaniya at ang buhok maayos na nakasuklay. Ako pa talaga. Sapatos ko pa. Mariing bulong ng lalaki. Mababa at matalim ang boses. Napalunok si Ligaya. Sorry po sir. Nagmamap lang po ako. Maging maingat na lang po kayo next time. Sorry? Singhal pa ng binata. Mas mahal pang sapatos na to sa buwan ng sweldo mo. Kung may sweldo ka nga dito. At bakit ganyan ka makipag-usap sa mga guest dito? Wala kang manners. Hindi ka ba na-orient? Pasensya na po. Sagot na lang ni Ligaya kahit medyo naiinis na siya sa ugali nito. Tinuro niya ang sapatos nito. Designer po ito, di ba? Pero sir, basa lang yan. Hindi naman po masisira agad. Pasensya na po. Isang buwan pa lang po ako rito. Wala rin po akong pambayad kung gusto niyo pong palitan ko. Hindi naman po sa walang manners, pero prangka po ako at palaging nagsasabi ng totoo. Wala po akong kakayahan na palitan ng sapatos nyo, kaya sorry lang po ang maibibigay ko. Lumaki ang butas ng ilong ng lalaki. Natahimik din ang buong reception area, pati ang bellboy na nagtutulak ng cart na pahinto ng mapatingin sa kanila. Lumayo ang lalaki sa tubig na parang may pesteng nakita. Saang department ka? Hindi mo ako siguro kilala. Hindi nga po. Tapat niyang sabi. Housekeeping, probationary. Pero trainee pa lang po, kaya sana po wag naman po akong i-report. Talaga? Makikiusap ka sa akin ng ganyan ang ugali mo. Sa akin mo pa sinisi ang pagtapon ng tubig. Singhal ng lalaki. I-report kita. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Sir, wag po. Parang awa mo na po. Kailangan na kailangan ko po itong trabaho na to. May pinapagamot pa po ako sa amin. Hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho. Nagsorry naman po ako. Saka ikaw naman po talagang nadulas at napalapit sa balde. Hindi ko naman po nilapit sa inyo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Napailing ito at halatang dismayado. I'm Joaquin Sebastian Cruz. Kaibigan ako ng owner ng resort na to kung saan ka nagtatrabaho. Pamilyar sa kanya ang pangalan. Kung hindi siya nagkakamali, si Joaquin ang sinasabing kaibigan ng may-ari ng resort na magbabakasyon sa kanila.
Kahit si Ligaya na bagong salta mula sa Riaya, Quezon, nakarinig na ng kwento tungkol sa binata. Bilyonaryong CEO ng Cruz Group of Companies si Joaquin. Sikat sa negosyo, walang skandal at palaging nasa mga magazine cover. Pero ano bang pakialam ni Ligaya sa binatang nasa harapan niya? Okay po, pasensya na nga po. And yun lang? Okay po? Ikaw na nga ang may kasalanan, pero parang confident ka pa dyan. Hindi ka man lang natatakot? Gigil nitong sagot. Kumunot ang noo ni Ligaya. Natatakot naman po ako, kaya nga po ako humihingi ng pasensya at nakikiusap. Ano po bang takot ang gusto niyong makita sa akin? Yun po bang nanginginig at mapapasigaw na ako? Huwag kang pilosopo. Mariing sabi ni Joaquin. Natatakot naman talaga si Ligaya. Takot siyang mawala ng trabaho, subalit hindi naman siya takot kay Joaquin. Paano siya matatakot sa gwapong mukhang iyon? Pero hindi kasi siya ang klase ng tao na madaling magpakita ng emosyon sa harap ng ibang tao. Hanggat kaya niya, hindi niya ipinapakilala, lalo na ang kanyang kahinaan. Dahil palagi niyang iniisip na gagamitin yun sa kanya kapag dumating ang panahon. Sakto naman, dumating si Tanya, ang supervisor doon, nakatakong at halatang nagpapanik na. Sir Joaquin, pasensya na po. Ligaya, anong nangyari? Tingnan mong ginawa niya sa sapatos ko. Ani Joaquin habang nakatitig kay Ligaya na parang ipis sa harapan nito. Humarap si Ligaya sa supervisor na kaibigan niya rin. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Sinabihan ko pa nga po, wag dadaan kasi basa pa. Siya po yung lumusob. Natapunan po ng maruming tubig ang sapatos niya. Sa tingin ko naman po, kasalanan na po yun ni Sir Joaquin at hindi sa akin. Mangangatwiran si Ligaya dahil alam niyang tama naman siya at may katwiran. Alam niyang customers are always right, pero dapat bang isisi sa kanya ang rason na ito? na ito naman ang may gawa. Hindi naman siya ang dumaan, hindi naman siya nadulas at ang sumipa ng timba. Si Joaquin naman ang may gawa, kaya nabasa ang sarili nitong sapatos. Humalukip-kip ang mga braso ni Joaquin. So, sinasabi mong kasalanan ko? Napakamot si Ligaya. Sir, kayo naman po talaga. Aray! Kinurot siya ng kanyang supervisor kaya hindi niya napigilan. Ligaya, tumigil ka na. Mag-sorry ka. Ngayon na. Naniga si Ligaya. Gusto naman niyang humingi ng tawad talaga. Pero may kung anong namukaw sa kanya sa ngisi ni Joaquin. Sa tingin nitong parang hindi siya karapat-dapat sa mundong ginagalawan nito. Bigla tuloy nasindihan ang apoy ng pagiging isang Ligaya batong bakal sa pagkatao niya. Humingi na po ako ng sorry, sabi ni Ligaya at puno ng paninindigan. At totoo yon, pero hindi po ako magpapakababa dahil lang sa basa ang sapatos nyo. Natahimik silang lahat. Hindi niya rin kasi maintindihan kung ano ang ipinupunto ni Joaquin. Gusto pa yatang tumulad siya sa mga bida sa drama na pinapaluhod at pinapahalikan ng maruming sapatos na para siyang isang alipin. Alam niya naman na mahirap siya, pero hindi si Ligaya ang klase ng babae na basta na lamang magpapaapi. Lumapit si Joaquin sa kanya. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi umurong si Ligaya. Hindi naman po. Hindi lang po talaga ako nagpapaapi, sir. Marunong lang po ako manindigan kung alam ko po na ako ang tama. Pero kapag mali ko naman po, inaamin ko pa rin naman sa sarili ko at pinaninindigan ko rin. Kung inaasahan mo po ako na matatakot ako sa inyo dahil kaibigan kayo ng may-ari o mayaman kayo, pasensya na po sa pagsira ng pantasya mo, sir. Pero hindi po ako natatakot kung mayaman kayo. Pare-pareho lang naman po tayong tao. Natural na nagkakamali, natural na nagkakasala at hindi perpekto. Gumalaw ang labi nito. Hindi niya alam kung ngisi ba yun o galit. Hindi siya sigurado at wala na siyang pakialam doon. Sa tabi niya naman, halos himatayin si Tanya dahil sa mga ginagawa niyang pagsagot. Siguradong sesermonan siya nito mamaya. Magkaibigan sila pero iba pa rin kapag sa trabaho. Sumama ka na sa akin, bulong ni Tanya at hinila si Ligaya. Ngayon din, sasabunutan talaga kita. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si Ligaya sa binata. Nakatayo pa rin si Joaquin doon at nakahalukip-kip.
Nakasimangot pero hindi umaalis ang tingin sa kanya. Tanggal na ba ako, Tanya? Tanong niya rito. Napabuntong hininga ito. Sa tingin mo, bruha ka? Bakit mo naman siya sinagot-sagot? Pinasok kita dito kasi naawa ako sa kapatid mo. Alam kong straightforward ka at palaban. Pero nasa workplace ka. Ayusin mo naman ang trabaho mo. Kapag nalagot ka, malalagot din ako. Kaya umayos ka, Ligaya. Ngayon, masisave kita. Kaso paano kapag nagsumbong yan sa mismong owner? Wala kang lusot kapag nagkataon. Pero hindi ka naman siguro tatanggalin. Kulang tayo sa tao. At si Sir Joaquin, hindi naman palaging nandito sa resort. Baka lumamig din ang issue. Huwag mo na lang ulit-ulitin sa ibang guest. Ang yaman nun, powerful. Tapos sinagot-sagot mo lang? Paano kapag pinag-initan ka pa? Mahirap na nga ang buhay nyo. Magkakaroon ka pa ng problema. Napailing si Ligaya. Sanay na ako sa problema. At hindi niya naman siguro gagawing big deal pa dahil masyado siyang busy na tao. Kapag mayaman, marami silang pinoproblema, hindi ba? Mas malaki pa sa mga simpleng bagay. Nagsorry na naman ako. Kung ayaw niyang tanggapin, problema niya na yon. Please lang. Pakiusap ni Tanya. Mag-behave ka. Kapag may ganun ulit na guest, mag-sorry ka na lang ng mag-sorry. Huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano. At iwasan mo rin pumalpak. Yes, Ma'am Tanya, hindi na ako sasagot. Sagot ni Ligaya na seryoso ang mukha. Unless, kapag nayura ka ng human rights ko, kasi ibang usapan na naman yon. Lumipas ang 3 araw, nagkakasalubong sila palagi ni Joaquin. Umiiwas na lang siya agad ng tingin. Hindi na rin naman siya pinagtuunan nito ng pansin, kaya akala niya'y okay na. Pero nagulat siya ng isang araw, tumigil ito sa kanyang harapan. Gusto kong makausap ang resort manager. Malamig at mapanganib ang boses ni Joaquin. Nagkatinginan sila ni Tanya. Nag-aalangan ang kaibigan niya pero sumunod na rin naman. Siyempre, hindi naman pwedeng pigilan ni Ligaya si Tanya. Baka masibak pa sa trabaho katulad niya kung sisibakin nga siya ni Joaquin sa araw na yon. Yes, sir. Nag-aalangang sabi ng kaibigan niyang supervisor. Nakatayo si Ligaya malapit sa pasukan ng housekeeping quarters. Tangan pa rin ang basang pamunas. Medyo buhaghag pa ang kanyang ponytail sa stress at nakadikit na sa likod ang uniforme sa pawis at kaba. Pero matigas pa rin ang kanyang tindig. Ayaw niyang magpahalata kay Joaquin. Ilang minuto lang, dumating si Tanya kasama si Sir Arsenio, ang resort manager. Agad nitong iniabot ang 2 kamay kay Joaquin bilang tanda ng pagpapakilala. Dahil alam naman ito na kaibigan nga ng may-ari ang binata. Sir Joaquin, welcome again. Nasabihan po ako na may hindi magandang insidente raw po. Tanong ni Sir Arsenio at napatingin sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Joaquin sa manager. Oo, 3 days ago pa. Gusto kong palampasin pero nakikita ko talaga siya palagi rito. Pakiramdam ko, walang justice para sa akin kung hindi malalaman ng management ang ginawa ng isang employee nyo sa isang special guest na katulad ko. Isang housekeeper na sinlaki ng resort ang attitude. Gusto ko siyang matanggal agad sa trabaho. Nagsalubong ang mga kilay ni Ligaya. Ang akala niyang hindi malaking bagay, big deal pala para kay Joaquin. Mukhang delikado na nga talaga siya sa trabaho. Bakit ba naman kasi sa mayabang na mayaman pa siya nagkaroon ng problema? Tumikhim siya. Kung pwede lang po, Sir Joaquin. Hindi. Malamig na putol nito. Hindi pwede. Makikiusap ka? Too late. Tumaas ang kilay ni Ligaya. Noted po. Pero for the record, nagsorry po ako. Nagsorry ka? Ulit ni Joaquin. Tapos sumagot ka at kung ano-anong sinabi mo sa akin. Bakit? Ininsulto ko po ba kayo? May narinig po ba ako? May isip po ako para umunawa, may katawan para makaramdam, at may bibig para magsalita. Nagsorry po ako sa kasalanan ko. Sumagot po ako kasi dinedefend ko lang din po ang sarili ko. Kung nakikita niyo po na problema ang pagsagot ko at pangangatwiran, hindi ko na po problema yon. Nasa inyo na po ang problema, sir. Sumingit si Sir Arsenio bago pa mas lalong umusbong ang inis sa pagitan nila. Sir, baka po mabigyan ng chance. Nasa unang buwan pa lang po si Ligaya.
Baguhan pa't wala pong intensyong manakit o magsabi ng kung ano-anong makakasira sa guest. Basa lang po talaga ang sahig at nagsabi naman siya ng wala akong pakialam. Singit ni Joaquin. 5-star ang resort na to, hindi pang 5-year-old. Uminit ang ulo ni Ligaya. I'm 22 for the record, sir. At para naman pong bad review na ang binibigay mo po rito sa resort. Masamang tumingin sa kanyang manager at halatang disappointed. Fine, sir. We will fire her effective today. Napabuntong hininga na lang si Ligaya. Tanggal na talaga siya. Magsisimula na lang siyang maghanap ng ibang trabaho. Pero mukhang may gusto pang gawin si Joaquin sa kanya. Hindi, nagbago ang isip ko. Bigyan niyo na pala siya ng pagkakataon. Gusto kong ma-redeem niya ang sarili niya. Dahan-dahang lumingon si Joaquin sa kanya. Mukhang nakakaawa. Nakakaawa? Ulit ni Ligaya. Ako? Sir, nagwala po kayo dahil nabasa ang sapatos nyo. Baka kayo po talagang 5 years old. Enough! Sinamaan na siya ng tingin ni Sir Arsenio. Tama na. Maging thankful ka na lang kay Sir Joaquin dahil binigyan ka pa niya ng chance. Mali rin na sinasagot-sagot mo siya ng ganyan. Napayuko na lang si Ligaya. Yes sir, pasensya na po. Huminga ng malalim si Joaquin at inayos ang manggas ng damit nito. Hindi ako nandito para maglaro. Dumating ako para sa bakasyon, peace of mind, at ilang meetings sa mga business associates ko through online. Hindi dapat ako iniistorbo ng mga ligaw na tagalinis na katulad mo. Gustong-gusto na ni Ligayang sumagot pero pinigilan niyang sarili. Baka kapag sumagot siya, totohanin na talaga ng manager ang pagtanggal sa kanya sa trabaho. Pinisil ni Sir Arsenio ang sentido. Sir, pasensya na po talaga. Kung makakatulong po, i-re-reassign na lang po namin si Ligaya sa ibang wing. Hindi na siya lalapit sa villa ninyo. Tila pinag-isipan pa ni Joaquin kahit na parang may naiisip na namang kalokohan. Naisip ni Ligaya na baka pahirapan siya ng binata kaya gusto siyang manatili. Fine, sabi pa ni Joaquin na parang utang na loob niya pa. Pero isang insidente pa. Isa lang, tanggal na dapat siya. Sa ngayon, bigyan mo muna ng chance. Pasalamat ka, Ligaya. Mabait ako at considerate. Napangiwi naman si Ligaya. Gusto niya na sanang barahin, pero siniko siya ni Tanya. Ramdam siguro na sasagot na naman siya. Understood, sir, sabi ng manager. Tinapunan ni Joaquin ng malamig na tingin si Ligaya. Swerte mong mapagpatawad ako ngayon. Napangiti si Ligaya. Sobrang tamis na hindi mahahalatang peking ngiti lang iyon. At swerte po ako dahil binigyan niyo po ako ng second chance. Sorry po, natapakan ko po ang ego ninyo. Natigilan si Joaquin at nawala ang yabang. Anong sinabi mo? Hindi mo kayang tapakan ng ego ko. Sino ka lang ba? Si Ligaya Batong Bakal, sir. Sagot niya para malaman nito ang tinutumbok niya. Awkward na tumawa si Tanya at hinila na siya. Ang ibig niyang sabihin, thank you po sir, sa inyong kabaitan at pasensya. Tinaasan siya ng kilay ni Joaquin. Parang hindi thank you ang dating. Pasensya na po, ganito po talaga si Ligaya. Mukhang laging galit. Hindi na nga po akma sa pangalan. Singit pa ni Tanya. Hindi na sumagot si Joaquin. Tumalikod na lang at naglakad paalis. Sinundan ng assistant na halatang hindi masundan ang mga hakbang ng amo. Pagkalayo ni Joaquin, napabuntong hininga si Sir Arsenio at humarap sa kanya. Batong Bakal, ikaw yata ang una kong magiging migraine ngayong araw. Pasalamat ka't binigyan ka pa ng chance. Napangiwi si Ligaya. Sir, sorry po talaga. Kasalanan niya naman po talaga. Sinabi ko po na mag-ingat siya. Hindi niya naman po ginawa. Malayo pa lang siya. Sinabihan ko na po agad na madulas ang sahig. Kasalanan ko pa rin po yun. Kaya nga ang hirap pong hindi mga tuwiran. Wala naman po akong ginawang masama sa kanya. Hinawakan ni Tanya ang braso ng manager. Napanguso si Ligaya. Alam niyang makakalusot siya sa sermon. Nanliligaw naman kasi ang manager sa kaibigan niyang si Tanya. Hindi naman bawal sa mga empleyado. May mga mag-asawa pa nga sa kanila. Palaging pinaluluguran ni Sir Arsenio ang dalaga at kaibigan siya ni Tanya kaya nadadamay siya.
Naiinis na tumingin sa kanya si Sir Arsenio. Huwag ka nalang magmamap malapit dun sa VIP. O huminga malapit sa kanila. O basta huwag kang mag-e-exist malapit sa kanila. Huwag mong ipakita ang pagmumukha mo, lalo na't namumuro ka na kay Sir Joaquin. Kaibigan pa naman yun ng owner. Isang sabi lang kay boss, kahit ayaw namin matatanggal ka talaga. Tumango agad siya. Yes sir. Bumalik na rin naman sila sa kanilang mga trabaho. Bumalik si Ligaya sa kanyang cleaning cart. Tinitigan ng timba ng map na nagpahamak sa kanya. Malaki naman tong resort. Ia-assign na rin ako sa ibang wing. Wala naman sigurong chance na makita ko pang asungot na yon. Pero mukhang may ibang plano ang tadhana para sa kanilang dalawa ni Joaquin. Lumipas muli ang mga linggo, nagpatuloy siya sa trabaho para makapagpadala ng pera sa kanyang ina at maipagamot si Benny. Isang araw, umungol si Ligaya habang itinutulak ang sobrang siksik na cart sa hallway malapit sa VIP wing. May laman yung mga tuwalya, mini shampoo bottles at supply ng mga tissue paper. Ang bigat nito. Grabe naman, hinihingal na ako. Ano bang nakalagay dito? Bato? Hindi pa maayos ang gulong. Ayaw gumulong ng maayos. Bulong niya at may kasamang pagrereklamo. Pinunasan niyang pawis sa noo gamit ang braso. Kumikislot ang tunog ng kanyang rubber shoes sa bawat hakbang hanggang sa may narinig siyang mga boses ng lalaki. Habang papalapit siya, mas lalo niyang naririnig ang pinag-uusapan sa hallway. Hindi ka makakatakas dito, Joaquin. Bumagal si Ligaya sa paglalakad nang marinig ang pangalan ni Joaquin. Bahagya siyang natigilan. Ayaw nila pareho na magkasalubong pero yon at mukhang magkikita na naman silang dalawa. Wala naman siyang ibang way na pwedeng daanan kundi doon lamang. Lolo, please. Sagot ni Joaquin, pagod at inisang boses. Hindi na to sinuunang panahon. Hindi ko kailangan ng arranged marriage para sa business deal. Napakurap si Ligaya. Teka, arranged marriage? Tama ba yung dinig ko? Wow, iba talaga kapag mayaman. Pati taong pakakasalan, dapat planado. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinutulak ang cart ng maingat at sinusundan ng boses kung saan galing ang usapan. Mga 10 hakbang na lang, tanaw na ni Ligaya sina Joaquin at isang matandang lalaki na may puting buhok, tungkod at tindig ng isang taong sanay mag-utos. Naisip niya agad na baka maglolo ang dalawa. Kailangan mo ng stability, giit ng matanda. At kung makikita kayong magkasama ni Isadora Villanueva, mas magiging matatag ang tiwala ng ama niya sa merger. Hindi ko po pakakasalan ng taong halos hindi ko kilala, Lolo. Bulong ni Joaquin. Kapag nagpakasal kayo, matutulungan nyo na rin naman mahalin ang matututunan. Kapag nagpakasal kayo, matututunan nyo na rin namang mahalin ang isa't isa dahil palagi kayo magkasama. Ano bang balak mo? Wala kang pinapakilala sa akin na girlfriend. Hindi ko alam kung may balak kang mag-asawa o wala. Kailangan mo ng tagapagmana. Hindi lang dahil kailangan ipasa by generation ang kayamanan natin, kundi dahil maraming umaasa sa atin ng mga empleyado. Sa tingin mo, kapag walang nagpatuloy na legacy, ano na lang ang mangyayari sa kumpanya natin, sa mga empleyado na hawak natin? Marami tayong maaapektuhang mga pamilya. Kaya i-consider mo si Isadora. Pagkatapos ng merger, Lolo. Tumigas ang boses ni Joaquin. Ayoko po. Hindi po ako magpapakasal sa kanya. Hindi ko siya gusto. Ayoko po ng ugali ni Isadora. Alam ko po na hindi kami magkakasundong dalawa. Gusto ko rin po na ako ang pipili ng babaeng pakakasalan ko. Wala pa po akong pinakikilalang girlfriend dahil wala pa naman po akong oras na maghanap. Huwag po kayong mag-alala dahil darating naman ang araw na magpapakasal din ako. Hindi pa ngayon. Sakto naman, nakaliko na si Ligaya sa hallway nang biglang naningkit ang mga mata ni Lolo Cruz. So, sabihin mo, may seryoso ka bang relasyon ngayon? Puro mga kalandian lang ang nababalitaan ko. Wala ka pang kahit na sinong siniseryoso. Kaya paano ako magtitiwala sa'yo kung wala kang ipinapakilala sa akin para sa hinaharap? Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo nang mag-stick sa isang babae na makakatulong mo sa buhay sa ibang aspeto. Para siyang nanonood ng drama.
Hindi lang siguro talaga makapaniwala si Ligaya nang may ganoong sistema ang mga mayayaman. At sa naririnig niya, mukhang babaero pa yata si Joaquin. Mayabang na nga, mahilig pa sa mga babae. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Joaquin at halos lumabas na rin ang ugat sa sentido. Hindi na rin yata kinakaya ang pagpupumilit ng lolo nito. At sa hindi inaasahang segundo, tumama ang tingin nito kay Ligaya. Nanlaki ang mga mata niya at nagtago sa gabundok na tissue rolls. Natatakot siyang malaman ng mga ito na nakikinig siya sa usapan. Excuse me po, padaan lang po. Nauutal niyang sabi. Nawala ang tapang dahil siya naman ang may kasalanan sa pagkakataong yon. Hindi siya sinagot ng mga ito. Hindi rin naman tumabi sa daan. Kaya nanatili siya doon, kinakabahan dahil baka makompronta pa siya sa ginawa niyang pakikinig. Bumaha na lang ang gulat sa kanyang dibdib nang biglang ngumiti si Joaquin sa kanya. Baby? Gulat niyang tanong. Yes, baby. Napapagod ka na siguro. Nakangiti pa rin ang binata sa kanya na parang hindi sila nag-away nung isang araw lang. Umawang ang kanyang bibig. Napaatras siya kaya nahulog ang mga tissue roll. Ano bang... Humarap ito sa lolo nito at tinaas ang kamay niya na ipinagsalikop sa kanya. Kung makataas, para siyang champion sa boxing. Meron na akong girlfriend, lolo. Inakbayan siya ni Joaquin at hinila palapit na halos sumubsob na siya sa kilikili ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya at pinilit na lumayo. Hoy! Ano bang sinasabi mo? Sira ulo ka ba? Pero mas lalo pa siyang hinila palapit ni Joaquin at ayaw na siyang pakawalan. Seryoso ako sa kanya, lolo. May misunderstanding lang po kami ngayon. Kaya tinatanggi ako kahit kanino. Napakurap si Lolo Cruz at tiningnan siya nito. Boyfriend mo bang apo ko, iha? Umiling siya kaagad. Hindi po. Sinamaan siya ng tingin ni Joaquin. Baby, nasasaktan na ako. Alam kong nag-away tayo. Pero huwag mo naman akong itanggi sa harap ng lolo ko. Please, I love you. Nangilabot naman agad si Ligaya at itinulak si Joaquin. Nagka-short circuit ang utak ni Ligaya sa mga kalokohan nito. Girlfriend? Ako? Sang banda? Tanong niya habang pinupulot ang mga tissue roll. Tumango-tango si Lolo. I see. Siya ang girlfriend mo, Joaquin. Maganda at masipag. Mukhang matino at no wonder kung bakit sa kanya ka nagseryoso. Laglag ang panga ni Ligaya nang marinig yon mula sa matanda. Pakiramdam niya, para siyang daga na tinatrap sa timba. Hindi. May mali po. Hindi po ako... Nahihiya lang po siya. Putol agad ni Joaquin. Lumapit at hinawakan ng siko niya. Mahal na mahal ko po siya. Mahirap pong hindi tumino kapag si Ligayang girlfriend. Napasinghap siya at biglang hinilang braso palayo. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita boyfriend. Pinanlakihan ni Ligaya ng mata si Joaquin at bumulong pa. Makisakay ka na lang. Mag-uusap tayo mamaya. Magpanggap kang girlfriend. May offer ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang sundalo na hindi handa na isinabak agad sa digmaan. Naloloka si Ligaya at nagbubuhol-buhol ang brain cells niya dahil kay Joaquin. Pero naiintriga siya sa offer. Pakiramdam ni Ligaya, siya ang nahila ni Joaquin dahil yun na ang sagot sa mga solusyon niya. Kapag pera ang ini-offer sa kanya, kahit gusto niya nang lunurin si Joaquin sa Pacific Ocean, mahihirapan naman siyang tumanggi. Desperado siya sa pera dahil kay Benny. Sa dami ng posibilidad sa pagtatrabaho niya sa mamahaling resort na yon, ang maging fake girlfriend ng isang billionaire CEO ang hindi niya kailanman naisip. Tumango si Lolo Baste. Sumama ka sa dinner mamaya, 7 o'clock. Kayong dalawa, aasahan ko mamaya para makilala ko pa ng maigi ang girlfriend mo, apo. Pupunta siya, sabi agad ni Joaquin at hinawakan ng kanyang bewang. Di niya po yan palalampasin. At bago pa makapagprotesta si Ligaya,
Tinapik na siya ni Lolo Baste sa balikat na parang manugang. Sabay lakad palayo kasama ang assistant nito. Nakatitig si Ligaya kay Joaquin. Alam mo, ikaw na yata ang pinakamasamang taong nakilala ko. Kailangan ko ng mabilisang solusyon. Napairap si Ligaya. Sa dinami-rami ng pwedeng idamay, ako pa na payapang nagtatrabaho dito? Hinila siya ng binata. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa loob ng VIP lounge. Hindi siya bagay roon. Ayaw naman niya talagang mapunta roon. Pero yun siya at doon kinaladkad ni Joaquin. Bumukas ang glass door. Pumasok si Joaquin Sebastian Cruz na parang kontrabida sa teleserye. Nakalilis ang manggas, kumikislap ang Rolex at nakasimangot na agad sa kanya. Hindi ito umupo. Lakad lang ito ng lakad sa harap niya habang malalim ang iniisip. Pinagmasdan ni Ligaya ang nakakahilong binata. Ano to? Mag-uusap ba tayo o magmumodel ka na lang dyan? Natigilan si Joaquin sa gitna ng lakad at kumunot ang noo. Saglit lang. Nag-iisip pa ako. Wow! Nag-iisip ka pala? Sana inisip mo rin na maling ipakilala mo ako sa lolo mo bilang girlfriend mo. Sagot ni Ligaya, sabay halokip-kip ng mga braso. Huminga ng malalim si Joaquin. Fine. Alam kong galit ka't nabigla, pero mag-usap tayo ng maayos. Nag-iisip lang ako ng plano. Tinuro mo ako na parang premyo sa raffle. Tapos gusto mo ng maayos na usapan? Nagpanik ako. Katuwiran pa nito. Tinaasan ni Ligaya ng kilay ang binata. Nagpatuloy si Joaquin. Pinipilit ako ni Lolo sa arranged marriage. Kailangan kong may maiharap para hindi niya ako pilitin kay Isadora. Ikaw lang ang nandun. Kaya ikaw nang hinila ko at ipinakilala ko out of desperation. Kailangan ko lang magpanggap kang girlfriend ko. 2 weeks lang hanggang maayos ang deal sa Villanuevas at tigilan na ako ni Lolo sa pagpapakasal kay Isadora. Ayoko nga. Nandito lang ako para magtrabaho at hindi sumali sa problema niyong mayayaman. Marami na akong problema. Tapat na sabi ni Ligaya. Kailangan niya ng pera, pero naisip niyang kailangan niyang pakisamahan si Joaquin. Hindi niya rin matansya sa kanyang sarili kung kaya niya bang tiisin ang ugali nito. Napakurap si Joaquin. Babayaran naman kita. Umiling naman agad si Ligaya. Ayoko. Saka nakakatawa ka. Inaway mo ako dahil sa mamahalin mong sapatos. Tapos, babayaran mo ko ngayon para magpanggap para sa'yo. Parang ang laki ng problema mo tapos hahatakin mo pa ako. Wala naman akong alam dyan. Gusto ko lang magtrabaho ng mapayapa dito sa resort para makapagpadala sa pamilya ko. Tinitigan siya ni Joaquin na para bang may tumubong 4 na sungay sa kanya. Doble sa sahod mo ang ibabayad ko sa'yo. Natawa si Ligaya. Hindi ako mukhang pera. Umupo na rin si Joaquin sa harap niya at mataman siyang tiningnan. Then, sabihin mo sa akin, anong gusto mong kapalit para pumayag ka lang? Naipakilala na kita sa lolo ko, kaya hindi ka na pwedeng umurong. Bahagyang natigilan si Ligaya. Tinitigan niya ang binata. Kapag hiniling ba niya na ipa-opera nito ang kanyang kapatid, gagawin kaya nito iyon? Yun lang naman ang tanging hinahangad ni Ligaya. Kaya siya kayod kalabaw para makaipon ng pera pang pa-opera ni Benny. Napakagatlabi si Ligaya. Kailangan ko ng pang pa-opera sa kapatid ko. Sige, bibigyan kita ng 5 million. Sapat na ba yun? Bagsak agad ni Joaquin. Ang laki naman nun. 300,000 lang ang kailangan ko. Bulalas niya agad dahil hindi naman siya ganoon kagahaman. Tumaas ang mga kilay nito. Then, mas maganda. Ang matitira para sa'yo talaga. Bayad ko sa'yo kapag nagpanggap kang girlfriend ko sa harap ng pamilya ko. Sa mga business associates, lalong-lalo na kay Lolo. 5 million agad para lang magpanggap siyang girlfriend. Hirap na hirap maniwala si Ligaya roon. Pakiramdam niya masyadong malaki ang 5 million para sa pagpapanggap niya bilang girlfriend nito. Tinakpan niya ang kanyang katawan. Baka mamaya hingin mo ang katawan ko habang nagpapanggap na girlfriend mo. Sino ba namang baliw na magbibigay ng 5 million para lang magpanggap na girlfriend mo?
Sino ba namang baliw na magbibigay ng 5 million para lang magpanggap na girlfriend mo? Napailing ang binata na para bang kulang na lang ay sabihin na wala siyang utak. Ako ang magbabayad sa'yo. Maliit na halaga lang naman yun. And for the record, hindi ako baliw. Desperado lang talaga ako. And excuse me, hindi kita type. At hindi ko pagnanasaan ang katawan mo. Hindi ka naman sexy. Napasimangot si Ligaya. Sinasabi niya lang naman ang kanyang mga alalahanin. Nalait pa talaga siya. Bukod doon, hindi na rin niya mapigilan ang gulat na tinawag nitong barya lamang ang halagang 5 milyon. Sumandal siya sa sofa. Idagdag mo na rin ang steak sa restaurant nitong resort. Napakurap si Joaquin. Ano? Steak? Oo, steak. Isang beses lang ako nakatikim noon, isang hiwa lang. Tikim lang pero sobra akong nasarapan. Kaya kapag nagpapanggap akong girlfriend mo, gusto ko ng unlimited steak. Saka para bawas gastusin ko na rin sa pagkain ko rito. 2 beses itong kumurap. Okay, fine. Ako nang sasagot sa pagkain mo. Breakfast, lunch, and dinner. Kahit merienda and snack, padadalhan kita kung anong gusto mo talaga. Kahit merienda and snacks, padadalhan kita kung gusto mo talaga. Gawa tayo ng kontrata? Tinaasan ni Ligaya ng kilay si Joaquin. Kasama rin sa kontrata sana, 15-minute break kada oras na magkasama tayo. Baka kasi mag-init ang ulo ko, hindi kita matansya kapag naiinis ako. Napabuntong hininga si Joaquin. Fine, ang dami mong gusto. Pero pwedeng mag-extend, depende kung kailan pa kita kailangan. Susundin ko lahat. So, deal na ba? Tumingin muna si Ligaya sa kawalan. Nagdrama, tapos inabot ang kamay. Isa pa. Napakunot ang noo ni Joaquin. Meron pa? Bawal humawak. Tumaas ang kilay ni Joaquin. Fake relationship to. Ano? Kahit hawak wala? Sa tingin mo, mapapaniwala natin sila na girlfriend kita? Sandali siyang napaisip. Tama nga naman ito. Hindi na siguro siya dapat mag-demand ng ganoon. Total, marami naman siyang hinihinging kapalit. Huwag kang may in love sa akin. Paalala na lang ni Ligaya. Natawa ng malakas si Joaquin na parang nagiging insulto na ang dating sa kanya. Ma-in love sa'yo? Imposible yan. Don't worry, batong bakal. Napakagaling kong hindi mahulog sa isang taong hindi ko type. Napairap na naman siya. Nagpapaalala lang ako, baka mamaya ma-in love ka. Malakas pa naman ang appeal ko. Muling natawa ang binata. Parang kahit ano yatang mangyari sa'yo, hindi bababa ang confidence mo. Tumayo na si Ligaya at inayos ang kanyang palda. Yun na nga lang ang meron ako. Ipagkakait ko ba sa sarili ko? Nakakaganda rin kapag confident ako sa sarili ko. Kaya walang basagan ng trip. Okay, ani Joaquin. Simula na mamayang gabi. Dinner kay Lolo. 7:00. Narinig mo naman siguro kanina. Kailangan mo magdamit ng maayos. Mag-dress ka at huwag mo kong ipapahiya. Nang gabing yon, nagkita na nga sila kasama ang lolo nito. Kinakabahan pa siya nung una, pero mukhang mabait naman ang lolo ni Joaquin. Parang wala ring pakialam kahit sinabi ni Ligaya na mahirap lang siya. Para bang ang importante dito, makapag-asawa na agad si Joaquin. Ano? Bulalas ni Tanya. Nagpapanggap ka bilang girlfriend ni Sir Joaquin? Tumango naman siya. Oo nga, ayoko sana. Kaso naipit na at babayaran naman daw ako. Hindi ako mukhang pera, pero syempre, alam mo naman na kailangan ko ng pera para kay Benny. Kaya, ayun, tinanggap ko na. Napabuntong hininga si Tanya. Basta, good luck girl. Kaya mo na yan. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Alam ko namang marami kang problema. Kaya baka kahit papano, yan ang solusyon na binibigay sa'yo. Dahil nagpapanggap na girlfriend ng isang mayamang binata, hindi yun simple. Marami siyang dapat matutunan. Lalo na at inihaharap siya ni Joaquin sa mga negosyante. Bakit kailangan pa nito? Bakit kailangan mo akong isama sa mga business gatherings mo?
Mabuti na lang kaibigan mong may-ari ng resort. Madali mo akong nakukuha sa trabaho ko na hindi ako mag-aalala na mawala ng trabaho. Sabi niya pa rito. Tumingin naman si Joaquin sa kanya. Kailangan para malaman ni Isadora na hindi na kami pwedeng ipagkasundo. Ayoko sa kanya. Hindi ko siya gusto, kaya gusto ko ring ipakita sa kanya na may kinahuhumalingan akong girlfriend kahit hindi totoo. Nakaupo si Ligaya sa upuan sa loob ng private suite ni Joaquin. Tinuturuan siya nito ng kaunting manners para hindi naman siya mapahiya. Biglaan na, kaya ang binata na mismo ang nagtuturo. Diretso ang likod. Utos ni Joaquin habang paikot siyang naglalakad. Taas ang baba, wag yuyuko. Nagmamap ako ng sahig, hindi nagmomodelo para sa Miss Calendar. Irap ni Ligaya. Huminga ito ng malalim. Girlfriend kita. Ako, CEO. Dapat kang bumagay sa akin. Tindig mo pa lang, hindi na matitrigger si Isadora sa'yo. Naiinis naman siyang tumingin dito. Insulto ba yun o compliment? Bakit? Sino bang humila sa akin? Kasalanan mo kasi pinakilala mo kong girlfriend mo sa lolo mo. Sisihin mo ang sarili mo kung bakit ako ang kailangan mong iharap. Tinapik ni Joaquin ang baba niya, saka iniabot ang isang libro. Daming sinasabi, Ligaya. Lakad na. Napairap si Ligaya. Pangit pakinggan sa'yo ng pangalan ko? Parang sinusumpa mo ko kada banggit mo sa pangalan ko. Natawa naman ito at inibang usapan. Upang makipag-socialize sa mga piling tao sa lipunan, dapat panatilihin ng isang tao sa kanyang sarili ang kumpiyansa, katatagan at matatag na pagkaunawa sa... Stop! Tinapat niya sa mukha nito ang kamay. Hindi mo naman ako mababago sa maikling panahon lang. Huminga ng malalim si Joaquin sa ilong. May dinner tayo mamayang gabi, kasama ang mga business executives. Hindi ka pwedeng bara-bara. Oo na. Tiningnan niya si Joaquin. Binalik din ni Ligaya ang tingin. Okay. Napabuntong hininga si Joaquin. Balik tayo sa basic. Posture. Kahit basic, may dapat kang matutunan. Sumunod ka sa akin. Okay, relax. Pero hindi sobrang relax. Umayos ng upo si Ligaya. Ganito? Malapit na. Gawin mo namang elegante. Dapat ma-feel mo na sosyal ka. Imagine mong prinsesa ka. Itinaas ni Ligaya ang baba niya ng todo na halos tumumba pa atras. Ligaya! Sigaw na ni Joaquin at halatang problemado na. Tumayo naman siya kaagad. Wag mo nga akong sigawan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako pang prinsesa. Pangpalengke lang ang level ko. Mahirap umaktong maging maayos na girlfriend mo dahil hindi ko naman ginagalaw ng mundo na meron ka. Nakaka-frustrate ka. Nakaka-stress na rin. Pinisil ni Joaquin ang tulay ng ilong niya. Imposible to. Fine, I'm sorry. Bati na tayo. Anong gusto mo? Tumaas ang mga kilay ni Ligaya. Alam niya namang pagpapanggap lang yon. Pero kung makapagtanong ang binata, para bang girlfriend siya na susuyuin lang dahil may toyo na naman sa utak. Gusto ko ng pagkain, sabi niya rito. Pinamiwangan siya nito at lumapit sa intercom para magpatawag ng room service. Anong gusto mo? Napanguso si Ligaya. Fishball, kwek-kwek, isaw at barbecue. Kumunot ang noo nito na para bang bago rito ang mga sinabi niya. Gayunpaman, napangiti siya nang marinig na in-order nga nito ang mga gusto niyang pagkain. Para tuloy naglaho agad ang kanyang stress. Ilang minuto ang lumipas, napapalakpak siya nang dumating ang pagkain. Napatingin si Joaquin sa kanya at halatang nawiwirduhan na. Wala naman siyang pakialam. Umupo na siya sa upuan sa may balcony ng suite ni Joaquin. Sobrang lawak ng kanyang ngiti habang pinagmamasdan ng fishballs, kwek-kwek at barbecue sa ibabaw ng dahon ng saging. Sumausaw sa ligay ng kwek-kwek sa orange na sausawan. Ang sarap! May munting ngiti sa mga labi ni Joaquin. Mas masarap sa steak? Napanguso siya habang umunguya. Mas masarap syempre ang steak. Pero favorite ko kasi talagang mga to kaya masarap din para sa akin. Saka mura lang at madalas kong nakakain.
Saka mura lang at madalas kong nakakain. Iniabot niya ang tinidor sa binata. Kumain ka rin. Try mo, masarap. Sosyal pa nga dito, may pa-plating pa. Sa tabi ng kalsada, tusok-tusok lang. Tinitigan niyo ni Joaquin na parang may utang rito ang mga pagkaing pangmasa. Napangiti si Ligaya. Sige na, Mr. Billionaire, masarap yan. Alam kong mamahalin ang taste buds mo, pero sinisigurado ko sa'yo na masarap yan. Alam kong mamahalin ang taste buds mo, pero sinisigurado ko sa'yo, masarap yan. Sensitive ang tiyan ko. Mahina siyang tumawa. Sensitive ang ego mo. Saka hindi naman magiging sensitive ang tiyan mo kasi dito naman niluto yan. Hindi naman galing sa tabi-tabi lang. Kaya subukan mo na, Sir Joaquin. Napabuntong hininga ang binata. Kumagat ito ng kwek-kwek at ngumuya. Tumigil pa ng malasahan iyon. Ano, kumusta? Okay ba? Masarap, diba? Kinikilig niyang tanong. Tumaas ang mga kilay nito at tinikman ng fishball at isaw. Okay lang. Masarap naman. Pero may mas masarap pa rin dito. Humalakhak naman si Ligaya. Pero masarap pa rin, kaya huwag kang mag-inarte dyan. Pinunasan ni Joaquin ang bibig gamit ang napkin saka sumulyap sa Rolex nito. Anong oras na ba? Bilisan mo na. May pupuntahan pa tayo. Tumango lang si Ligaya at nagpatuloy sa pagkain. Bayad siya kaya kailangan niya rin namang ayusin ang kanyang trabaho. Inayos ni Ligaya ang sobrang laking sombrero sa ulo niya habang nakatingin sa mga pagkaing pang brunch ng mayayaman sa harap niya. Smoked salmon, eggs benedict, tinapay na malalaki, at juice na may watermelon cubes. Nasa resort lang naman sila pero hindi siya housekeeper doon kundi nakaupo bilang girlfriend ni Joaquin. Hinila niya ang peach-colored sundress. Maluwag sa cleavage niya, presko at hindi talaga bagay sa kanya. Para siyang naglalakad na summer edition pero ensaladang prutas ang category. Ngumiti ka naman. Para kang constipated dyan. Sabi ni Joaquin sa tabi niya at natatawa sa kanyang reaksyon. Saka ganyan talagang style ng damit mo. Saan nagpalit ka? Hindi ka naman pala komportable dyan sa damit na pinasuot sa'yo ng stylist. Lumapit siya at ngumiti ng matamis kahit medyo naiinis na. Ang hirap tumanggi kanina. Ang daldal ng stylist kanina. Ang hirap makasingit. Sinabi niya pang sexy ako sa damit kaya sige, sabi ko, go na, ito na. Kaso habang tumatagal tayo dito, nare-realize ko, nakikita palang dede ko. Natatawang napailing si Joaquin. Humingi ito ng towel sa isang staff kaya agad naman niyang binalot yon sa sarili. Bumulong pa ulit ang binata. Magkunwari kang in love sa akin. Kung tingnan mo ako, para kang may balak na masama sa akin. Pahawak-hawak ka? Bulong niya na may ngiti. Naiinis ako sa'yo. Huwag mo kong hawakan sa legs. Kukurutin kita. Paano natin ipapakita na intimate tayo? Makisakay ka na lang. Hindi naman naabot hanggang singit ang kamay ko. Sabi pa ni Joaquin. Mabilis na lumingon si Ligaya sa binatang tawang-tawa sa kanyang reaksyon. Kasalanan din naman ito kung bakit niya sinasamaan ang tingin. Kung ano-anong ginagawa at sinasabi sa kanya. Pakiramdam ni Ligaya, hindi na bahagi ng pagpapanggap. Parang gusto lang siyang asarin ni Joaquin bawat araw. Lumakad sila papunta sa mahabang brunch table sa tabi ng pool, kung saan naroon na ang pamilya ni Joaquin. Nakaupo ang mga ito at sumisigaw talaga ng kayamanan ang presensya ng mga ito. Paglapit nila, tumayo agad si Lolo na may malawak na ngiti. Ayan na ang paborito kong magkasintahan. Nakangiting sabi ni Lolo Baste. Huminga ng malalim si Ligaya. Game time na. Nandoon na siya para magpanggap bilang girlfriend nito. Honey, sila na bang family mo? Bulalas niya sa bayakap sa braso ni Joaquin. Nangingiti naman si Joaquin habang nakatingin sa kanya. Ang ganda mo. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Hindi niya alam kung anong isasagot doon. Bukod naman kasi sa mga magulang niya at kay Benny na kanyang kapatid, wala nang ibang tumatawag ng maganda sa kanya. Nakakagulat lang na galing pa yun kay Joaquin. Ang pogi mo rin, kahit bagong gising, kahit may panis na laway ka, pogi ka pa rin.
Balik ni Ligaya habang sinampal ng marahan ang pisngi nito. Tumawa ang binata. Baby, hindi ako nagkakaroon ng panis na laway sa umaga. Saglit naman siyang napangiwi. Huwe, talaga ba? Ligaya. Mahinang bulong ni Joaquin. Tama na. Parang ang corny mo na. Maging natural ka lang. Pinaupo na siya ni Joaquin. Nagkatinginan sila at napangiti siya. Pero ang totoo, tinatago lang ni Ligaya sa kanyang mga ngiti ang kabang nararamdaman. Parang Pasko ang ngiti ni Lolo Baste. Ang sweet naman ni Ligaya, no? Umupo si Joaquin sa tabi niya at sinimulang punuin ang pagkain ng plato niya. Sweet sa kanya si Joaquin, kaya kailangan niyang maging sweet din dito. Kailangan niyang bigyan ng magandang palabas ang pamilya ng binata. Honey, subuan kita. Malambing na sabi ni Ligaya kahit naiirita na siya sa loob-loob niya. Sabay kuha ng itlog gamit ang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Baby, gumamit ka ng utensils. Sige na honey, gusto kitang subuan. Pakanta niya pang sagot at medyo natutuwang naiirita na ang binata. Itinutok niya ang itlog sa bibig nito. Nakatitig naman si Joaquin sa kanya. Nakatitig din si Ligaya. Natahimik din ang buong table, hinihintay kung magpapadala ba ang binata sa paglalambing niya. Sa wakas, ibinuka ni Joaquin ang bibig. Masayang sinubuan ni Ligaya ang kanyang boyfriend sa araw na yon. Ngiti-ngiti siya habang pinapanood itong umuya. Good boy! Bulong ni Ligaya, sabay punas sa gilid ng bibig nito gamit ang napkin. Titig na titig din ang binata sa kanya at parang nawiwirduhan pa. Pero may maliit pa rin naman siyang ngiti sa mga labi. Humiwa ito ng pagkain at sinubuan siya. Kinain niya naman agad yon at matamis na ngumiti. May nasamid sa tawa mula sa pamilya ni Joaquin. Hindi siguro makapaniwala na ganoon ang binata. Tumatawa naman si Lolo Baste na parang naalala ang kabataan nito. Napakalambing mo sa aking apo, Ligaya. Sabi ni Lolo Baste sa gitna ng paghalakhak. Naalala ko tuloy ang lola mo, Joaquin. Hindi siya kakain kapag hindi ako kasabay. Palagi niya akong hinihintay. Namiss ko tuloy ang lola mo. Kung nandito lang siya ngayon, tiyak na naglalambing ang lola mo ngayon sa akin. At isa yon sa mga bagay na nangungulila ako, apo. Kaya alagaan mo itong si Ligaya. Huwag mo nang pakawalan. Tiyak akong aalagaan ka niyan hanggang sa pagtanda. Bahagyang hinaplos ang puso ni Ligaya. Kahit naman pagpapanggap lang yon, batid niyang papuri yon ni Lolo Baste. Masaya siyang na-appreciate ng matanda. Dahil ganoon naman talaga siya. Kapag dumating ang panahon na nagmahal si Ligaya ng isang lalaki, mamahalin niya ito ng sobra. Aalagaan at sasamahan hanggang sa pagtanda. Hindi siya ang klase ng babaeng mapaglaro sa pag-ibig. Huminga ng malalim si Ligaya at ngumiti ng puno ng paghanga ang mga mata bago tumingin kay Joaquin. Oh, kita mo honey? Nasa dugo mo ang pagiging malambing, kaya ipadama mo sa akin. Saka sabi ng lolo mo, wag mo kong pakawalan. Swerte mo sa akin. Dahan-dahang lumingon si Joaquin sa kanya at gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Oo, swerte nga. Nang makaalis na sila sa harap ng pamilya ni Joaquin, doon na sila nagtalo ng bongga. Parang hindi yata talaga matatapos ang araw na hindi sila nagtatalo. Sinubuan mo ako ng itlog gamit ang kamay mo. Singhal ni Joaquin. Napairap naman si Ligaya. Mag-iinarte ka pa. Nasa tiyan mo na nga. Hindi naman marumi ang kamay ko. Yung pinsan mo nga kinilig, nakita ko. Naglakad-lakad si Joaquin, hawak ang sentido. Sinong hindi magagalit? Sinubo mo ng buong buo ang nilagang itlog sa bibig ko. Muntik na akong masamid. Hindi sweet yon. Parang kinuha mo lang na pagkakataon para makaganti ka sa mga pangiinis ko sa'yo. Hindi Tanggi pa ni Ligaya kahit ang totoo ay sinadya niya iyon. Nakahanap siya ng pagkakataon kanina. Tawang-tawa pa nga siya kanina nang nahirapan itong lunukin ang inunguyang itlog. Pakiramdam ni Ligaya, nakaganti siya sa mga pangbibwisit ni Joaquin since day one. Umupo si Ligaya at ngumiti. Ang galing kong magpanggap na girlfriend mo, di ba? Sabihin mo, thank you, you're welcome agad. Huminto si Joaquin at masama siyang tiningnan.
Sinadya mo talaga yung ginawa mo kanina. Nag-cross ng legs si Ligaya. Siyempre, gusto mo ng convincing na fake relationship, diba? Trabaho lang. Hindi yun normal na girlfriend behavior. Tumayo si Ligaya. Wala ka namang binigay na script. Impromptu lahat. Ang galing ko nga. Parang pwede na ako maging actress? Umismid naman ang binata. Nakakainis ka. Pasalamat ka talaga. Kailangan kita. Tumawa naman siya. Kaya nga, kailangan mo ako. Gusto po naman ako ng lolo mo. Ilang linggo na silang magkasama. Parang hindi niya na naiisip na boss niya ito na kailangan niyang sundin lamang. Nagkakaroon na sila ng mga pag-uusap na kasuwal sa isa't isa. Kaya nagiging komportable na siyang asarin ang binata. Ganoon din naman ang ginagawa ni Joaquin sa kanya. Tumabi si Joaquin sa kanya at nangalumbaba sa harap niya. Naaliw ka dito, no? Oo naman, ang sarap mong asarin, Sir Joaquin. Natatawa niyang sambit. Sumeryoso ang tingin sa kanya ng binata. Enjoy na enjoy ka masyado. Ang sarap mong terisin kanina. Huminga siya ng malalim. Di sana, di mo ko hinila at ipinakilalang girlfriend mo sa lolo mo. Choice mo to, honey. Humalakhak naman ito ulit at parang kinikiliti. Nasasanay ka na sa honey. Bakit? Ikaw nga, nasasanay na sa pagtawag sa akin ng baby. Na-in-love ka na ba? Yak! Bahagya siyang lumayo sa binata. Umatras din naman si Joaquin. Hindi. Never. Kadiri rin. Pareho na lang silang natawa. Wow, ngayon lang ako nakasakay sa cruise ship. Nakangiting sabi ni Ligaya. Sa mga bangka lang ako nakakasakay. Yung ginagamit sa pangingisda. Ang ganda pala dito. May mga kwarto sa loob. Parang hotel. Kumikinang ang cruise ship na parang lumulutang na palasyo sa karagatan. Nakatayo si Ligaya sa malapit sa railings habang hawak ang manipis na clutch bag na kapartner ng kanyang gown. Napatingala siya sa makintab na deck. Ang ganda talaga. Hindi man lang lumingon si Joaquin habang inaayos ang cufflinks niya. Mag-ingat ka. Baka mahulog ka, Ligaya. Hindi ako mahuhulog kung hindi mo ako itutulak. Biro niya naman dito. Bahagya nitong pinitik ang kanyang noo. Huwag kang mag-joke ng ganyan. Lumalakas ang tunog ng bawat tapak ng takong ni Ligaya. Ang suot niya, midnight blue halter gown, ay para bang niyayakap ang katawan niya. Pakiramdam niya, para siyang eksenadora na sumisingit sa taping ng isang high-budget na teleserye. Ganito pala talaga kayong mayayaman. Sobrang sosyal kapag mga party. Kapag nagde-date, may out of the country pa. Hindi niya napigilang sambit. Yumuko si Joaquin at pabulong na nagsalita. Smile at tangulang ang gagawin mo mamaya sa loob. Hindi yung parang nanghahamon ka ng suntukan. Ngumiti si Ligaya ng matamis. Ganito ba? Tumawa naman ang binata. Perfect. Kapag natapos to, baka pwede tayong magkaibigan. Humalakhak din naman si Ligaya. Okay, palagi ako mangungutang sa'yo. Mayaman ka naman, diba? Napailing na lang ang binata, pero bakas naman ang saya sa mga mata. Para bang enjoy na enjoy ito palagi kapag may usapan silang ganoon. Maya-maya ay nagsimula na rin naman ang party. Palagi lang siyang nasa tabi ni Joaquin. Minsan pa nga, namamangha siya sa paraan ng pakikipag-usap sa mga mayayamang katulad nito. Doon niya napagtanto lalo na iba ang mundo nito sa mundo na mayroon siya. Inabalan na lang ni Ligaya ang sarili sa canapé na kinakainan niya. Yun lang kasi ang siniserve ng mga waiters bukod sa drinks. Kanina pa siyang kumakain doon pero hindi naman siya mabusog. Nahihiya rin kasi siyang pumunta sa buffet table. Gusto niyang kasama si Joaquin. Oh, naubos mo ang isang plato ng canapé? Gulat na tanong ng ginang na kausap ni Joaquin. Appetizer lang dapat yan. Medyo nang liit siya sa sinabi ng ginang. Para kasing mali na ubusin niya lahat ng yon. Nagutom lang naman siya. Alam niya namang appetizers lang yon. Kahit naman mahirap siya, alam niya ang ganoong pagkain. Kaunti, bite size at pangpagana lang. Hinawakan ni Joaquin ang bewang niya. Paborito niya siguro at nagustuhan niya. Why madam, big deal ba sa'yo kung maraming nakain na appetizers ang girlfriend ko? Because I don't think na dapat siyang husgahan dahil lang naubos niya ang isang plato ng canapés. Medyo napangiwi naman ang ginang. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang girlfriend mo, Joaquin.
Masaya pang kausap ni Joaquin ang mga ito. Pero dahil sa nagawa ni Ligaya sa mismong sarili, mukhang napahiya niya rin ang binata. Halatang hindi natutuwa si Joaquin at mukhang masesermonan na naman siya. Siguro naman tapos na kayo sa mga concern ninyo. If you'll excuse me. Malamig na sabi ni Joaquin bago siya iginiya palayo sa kumpol ng mga kausap nito. Napakagatlabi si Ligaya. Sorry, napahiya kita. Kumunot naman ang noo nito. Bakit ka nagsusorry? Kumain ka lang naman. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pa nilang gawing big deal kung naubos mo man ang isang bandehadong mga plato ng canapes. Nararamdaman ko agad na hinuhusgahan ka. Kaya tinigil ko ng usapan namin at umalis na ron. Hindi mo ko pinapahiya. Pero ayoko naman na pinapahiya ka nila. Kaya lumayo na lang tayo ron. Umawang ang bibig ni Ligaya. Hindi lang siguro siya makapaniwala na ipagtatanggol siya ng ganoon ni Joaquin. Sino ba naman nga kasing mag-aakala na ang lalaking parang ininsulto lang din siya noong una, ngayong nag-step up para kay Ligaya. Napailing pa si Joaquin. Nakalimutan ko. Mapapansin talaga niyang ginagawa mo dahil social climber ang babaeng yon na nakikisama lang sa mga elite. Dahil ang alam kong elite, kahit may makita pa silang awkward, hindi nila gagawing big deal at mananatiling discreet. Umismid naman si Ligaya at naisipang asarin ang binata. Bakit ikaw? Unang pagkikita natin, hindi ka naman discreet. Ginawa mo ngang big deal ang sapatos mong nabasa kahit ikaw naman ang may kasalanan. Kaya natatawa ako minsan, nag-offer ka sa akin ng 5 million para lang magpanggap na girlfriend mo. Napangisi naman si Joaquin. I'm sorry, okay? Mainit lang ang ulo ko ng panahong yan. Isa pa, mas lalo akong nainis sa pagsagot-sagot mo. Hindi rin naman ako nagpapatalo. Mahina na lang siyang tumawa. Anyway, nagugutom ka na ba? Tanong ni Joaquin at tiningnan siya ng mabuti. Naubos mo ang appetizer. Sana, inaya mo akong pumunta sa buffet kanina. Nahihiya naman ako. Huminga ng malalim si Ligaya. May kausap ka pa. Ayaw ko namang umungot sa'yo na nagugutom ako. Ayaw kong makaistorbo. Napangiti naman ang binata at iginiya na siya sa buffet table. Alam naman ng lahat ng tao rito na girlfriend kita. Kaya natural lang nakulitin mo ako kung nagugutom ka at mas uunahin ko ang kapakanan mo. Napailing naman si Ligaya. Hindi naman talaga tayo. Nagpapanggap lang ako, kaya nakakahiya pa rin. Sandaling hindi nakapagsalita si Joaquin at titig na sa kanya. Hindi nga, pero dinala kita rito. So it means, cargo kita, Ligaya. Kaya wag kang mahihiyang mag-demand sa akin ng kahit na ano. Gumuhit na lang ang ngiti sa kanyang mga labi. Kahit paano, na-appreciate naman ni Ligaya ang pagmamalasakit ng binata. Kaya rin siguro siya nagiging komportable sa bawat araw kapag kasama si Joaquin. Pagkatapos kumuha ng pagkain, kumain na rin naman sila. Sinabayan na siya ng binata para mas lalong hindi siya mahiya. Habang kumakain, napansin niya si Isadora, ang babaeng muntik nang maipakasal kay Joaquin. Siya yung gustong maipakasal sa iyo ah. Ang ganda niya naman at ang sosyal. Bakit ayaw mo sa kanya? Tanong ni Ligaya. Hindi na mapigilang makichismis dahil sa kuryosidad. Sandali lang tinapunan ni Joaquin ng tingin si Isadora. Oo, siya. Pero huwag mo siya masyadong pansinin. Bakit hindi papansinin? Kaya mo nga ako dinala rito para makita niya na may girlfriend ka, di ba? Parang hindi pa nakikinig si Joaquin sa kanya. Sa halip na sumagot agad, mas napansin pa nito ang tubig niyang ubos na. Kaya tumawag pa ito ng waiter at humingi ng tubig para sa kanya. Hoy, Joaquin! Hinawakan niyang hita nito para kunin ang atensyon ng binata. Ano? Sumandal ito at inilagay ang isang braso sa inuupuan ni Ligaya. Para tuloy itong nakaakbay sa kanya. Tila kung may titingin, para talaga silang magkasintahan sa posisyon pa lang nilang dalawa. Tila walang magtataka kung nagpapanggap lang sila o totoo ang lahat. Magkwento ka. Bakit ayaw mo kay Isadora? Tanong pa ni Ligaya pagkatapos ngumuya. Wala, ayoko lang sa kanya. Hindi ko siya nakikita na magiging asawa ko. Explain ko lang siya nun at hindi na umulit pa. Ayoko rin sa ugali niya. Masyadong spoiled at palaaway. Nakatitig si Joaquin sa gilid ng labi niya at parang distracted. Wait lang, punasan mo yung bibig mo.
Ha? Kumilos naman agad si Ligaya para punasan ang kanyang bibig. Okay na? Wala na ba? Sorry, makalat talaga akong kumain. Meron pa. Gamit ang daliri, ito na ang nagpunas ng amos sa gilid ng kanyang bibig. Nagkatinginan silang dalawa. Walang gustong kumawala at tila na hipnotismo sa isa't isa. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Ligaya. Hindi niya gaanong maipaliwanag ang kanyang nararamdaman o marahil ayaw niya lang pangalanan. Joaquin! Usal ni Isadora na hindi nila namalayan na nasa harap na pala nila. Si Ligaya ang unang umiwas ng tingin. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain na parang walang nangyari. Pero ang totoo, halos lagnatin na yata siya sa labis na pag-init ng kanyang mga pisngi. Ano yun? Parang tamad na tamad pang sagot ni Joaquin at mas gusto pa siyang panoorin kumain. Naiinis na tumingin kay Ligaya si Isadora. Pwede ba tayong mag-usap? No. Walang pakundangang sagot ni Joaquin. Hindi mo ba nakikita? Busy ako sa girlfriend ko. Kaso, nagpumilit pa si Isadora. Kakausapin lang naman kita. May gusto akong sabihin sa'yo. Please, Joaquin, bakit mo ginagawa to? Alam mo may balak ng pamilya kong ayusin ang arranged marriage nating dalawa. Kaya ano to? Ano to? Ngumisi naman ang binata. Girlfriend ko. Mahal ko at pakakasalan ko. Kailan mo ba ako narinig na pumayag na magpakasal sa'yo? Pwedeng maging controlling ang pamilya ko sa akin, pero nasa akin pa rin ang huling desisyon. At ako pa rin ang masusunod sa babaeng gugustuhin ko at mamahalin. Bakas ang sakit sa mga mata ni Isadora. Joaquin, pero hindi na ito pinansin ni Joaquin. Sa halip, inilapit ng binata ang mukha sa kanya at bumulong. Pagkatapos mong kumain, ihahatid na kita sa suite mo. Alam kong pagod ka na. Marahan na lang siyang tumango. Pagod na naman nga talaga siya. Sumasakit na ang paa niya sa heels. Maya-maya'y umalis na rin naman si Isadora nang mapagtantong wala naman itong mapapala. Medyo naawa pa si Ligaya ng kaunti sa dalaga. Pero hindi na siya masyadong nangialam. Wala naman kasi siyang masyadong alam. Bukod doon, lahat ng gagawin niya, nakaayon lang dapat kay Joaquin. Lumipas pa ang mga buwan, ganoon pa rin naman ang setup nila ng binata. Hindi sila araw-araw nagkikita. Minsan na lang niya itong nakikita sa resort kapag sinusundo siya at kailangan sa mga event na kasama siya bilang date. Subalit kahit na hindi sila gaanong magkasama, ewan niya ba, pero parang naglalaan talaga ng oras si Joaquin para sa kanya. Parang hindi pwedeng hindi siya makausap kahit saglit lang sa loob ng isang araw. Naghihintay ito ng text o kaya'y tawag niya pagkatapos ng trabaho. Hindi pupunta si Sir Joaquin sa dinner meeting. Nilalagnat siya. Siguro pagod. Nasa villa niya siya ngayon. Narinig kong sabi ni Arsenio kasi kausap niya yung owner. Imporma ni Tanya sa kanya. Napasinghap naman si Ligaya. Kaya naman pala hindi siya lumalabas buong araw sa villa. Try kong puntahan mamaya. Tatawasin ko. Natawa naman si Tanya. Hoy, wag na. Ligaya, baka hindi naniniwala yun doon. Isa pa, ganyan na kayo ka-close? Akala ko ba fake lang? Bakit parang kung mag-alala ka, parang girlfriend na talaga? Umiwas naman ang tingin si Ligaya. Bakit? Girlfriend lang bang pwedeng mag-alala? Ganito rin naman ako sa'yo. Kapag masama ang pakiramdam mo, saka sa tagal naming nagpapanggap, naging magkaibigan na rin naman kami. Huwag mong bigyan ng mali siya, Tanya. Pinaningkitan pa siya ng mga mata ni Tanya. Pero tumawa na lang siya at hindi nagpahalata. Kahit ang totoo, para kay Ligaya, nagkakaroon na ng mali siya at papel ang binata sa kanyang buhay. Maya-maya'y lumabas na siya sa kanyang silid. Dala niya ang hilot pouch niya na may lamang tawas, garapon ng Vicks, 2 kating roller at isang bote ng El Shaddai. Naniniwala siya sa doktor, sa siyensya, pero hindi na lang talaga maialis sa kanya ang ganoong klaseng panggamot. Lalo na at laking lola siya na palaging hinihilot at itinuro sa kanya iyon. Pagdating niya sa villa ni Joaquin, madilim ang ilaw. Nakahandusay ito sa kama. Balot sa mga kumot at mukhang hindi CEO kundi batang sinumpong ng lagnat. Ligaya! Anas nito at namamaos ang boses. Mukha kang expired na siopaw. Ang pula mo saka parang namamaga palang mukha mo kapag may sakit. Mahina niyang sagot habang lumalapit dito. Sige, babantayan kita.
Mamaya tatawasin kita tapos hihilutin. Kumunot ang noo ng binata saka umubo. Okay lang ako. Napairap naman siya. Sabi ng lalaking kulay lugaw ang mukha na may nilagay na kamatis. Sinubukan itong bumangon pero hindi nito kaya. Huminga ito ng malalim. Anong tawas? Anong hilot? Aswang ka ba? Mahina siyang tumawa. Anong aswang? Ang ganda ko namang aswang. Ganito kasi ang turo sa akin ni Lola dati sa probinsya namin. Lalo na kapag may bali ako. Minsan tawas o kaya naghihilot ako gamit ang langis at dahon ng saging. Minsan kasi kapag may bali ang katawan natin, doon tayo nagkakaroon ng sakit. Sige na, humiga ka lang, honey. Napabuntong hininga ito at pumikit. Anong tinawag mo sa akin? Honey. Umupo si Ligaya sa tabi ng upuan, itinaas ang manggas at tinitigan ang temperatura nito. Isa pa? Sabi pa ni Joaquin. Ha? Napalunok ang binata. Tawagin mo ulit akong honey. Honey. Mahinang usal niya. Honey, magpagaling ka. Dumilat ang namumungay nitong mga mata habang nanginginig sa ilalim ng kumot. Maya-maya'y bigla siya nitong hinatak kaya napahiga na rin siya sa kama. Naputol ang tili ni Ligaya nang yakapin siya ng binata. Hoy! Joaquin, saglit lang. Tatawasin muna kita. Bulalas ni Ligaya. No! Mas lalong humigpit ang yakap ni Joaquin. Yakap mo lang ang kailangan ko. Nilalamig ako, baby. Dito ka lang. Mainit ka. Ikaw lang ang kailangan ko. Bahagya siyang natigilan sa pagpupumiglas. May sakit si Joaquin ng mga oras na yon pero hindi niya alam kung bakit siya kinikilig ng sobra. Namumula na rin siya at parang magkakasakit na rin sa labis na ipinapadama ni Joaquin sa kanya. Kaya yumakap na rin siya at kinalimutan na ang gagawin niyang pagtatawas dito. Kinabukasan, nagising si Ligaya sa liwanag ng araw na tumatagos mula sa mga bintana ng balcony. Nasa tabi niya pa rin si Joaquin at halatang mas maayos na. Dumilat ang mga mata nito at diretsyong napatingin sa kanya. Nagkatinginan sila hanggang sa mahina nitong sambitin. Ang lakas mo palang humilik. Napaupo si Ligaya at nanlaki ang mga mata. Excuse me? Siyempre, pagod ako sa trabaho ko rito sa resort. Napangiti naman ito. Parang batang kalabaw. Nagulat ako. Pumulot siya ng unan at hinagis dito. Wow! Pagkatapos kong hindi umalis, gaganyanin mo ako? Thank you ah! Thank you! Tumawa naman ang binata. Salamat. Hindi ako nakatulog ng ganun kahimbing sa loob ng ilang linggo. Parang binawi ng pahinga ang katawan ko. Tinapik niyang dibdib na tila biglang uminit sa bawat ngiti ni Joaquin. Siya, balik na tayo sa regular na trabaho. Fake girlfriend duties kapag kailangan mo ako at housekeeper dito sa resort kapag walang trabaho sa'yo. Nang makalabas si Ligaya, napahinga na lang siya ng malalim. Delikado na talagang kanyang puso. Masyado nang nahuhulog kay Joaquin kaya dapat niya nang ingatan. Subalit, paano niya ba gagawin yon kung patuloy silang nagkakalapit sa isa't isa? Isang araw, nasa loob siya ng kondo ni Joaquin. Katatapos lang nilang makipag-meeting sa pamilya nito. Doon na muna siya pinatuloy, kaya ngayon ay abala sila magluto. Nakatayo si Ligaya sa harap ng counter at hinihiwa ang mga kamatis. Sa tabi niya, nakakunot ang noo ni Joaquin habang hawak ang measuring cup. Gaano karaming asin ang nilalagay mo? Tanong nito at gulat na gulat. 2 kutsarita, sagot ni Ligaya. Para sa sinigang, saka bakit ba may measuring cup ka pa? Tansya na lang tapos tikman. Kapag hindi pa okay, i-adjust ulit ang lasa. Marunong ka ba talaga magluto? Umikot ang mga mata ni Ligaya. Siyempre naman, anong tingin mo sa akin? Alam mo, dun ka na lang sa sala. Iniistorbo mo ako rito. Reklamo ka naman ng reklamo. Lumakad siya para abutin ang sinigang mix, pero maya-maya'y nadulas si Ligaya. Nawalan siya ng balanse at napasinghap. Mabilis namang gumalaw si Joaquin. Sobrang bilis, nahawakan nito ang bewang ni Ligaya bago pa siya tuluyang bumagsak. Pero dahil sa momentum, pareho silang bumangga sa cabinet doon. Nakasapo ang kamay nito sa likod ni Ligaya habang nakapulupot ang mga braso niya sa balikat ng binata.
Magkaharap ang kanilang mga mukha. Nagkasalubong din ang mga hininga at pagkatapos isang halik na parang hindi sinadya at hindi buo. Isang saglit lang na nagdikit ang kanilang mga labi pero tila libo-libong kuryente na ang kanyang nadama. Sobrang gaan para masabing sinadya, sobrang bigat din naman para baliwalain. Natigilan silang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin na parang nakuryente. Agad siya nitong binitiwan na para bang napasok. Sorry. Kumakabog ang dibdib ni Ligaya. Sorry din. Sige na, pumunta ka na sa sala at maghintay. Malapit na rin naman itong matapos. Tahimik si Joaquin, tumango lang at umalis na nga roon. Wala lang yon. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Pero parang may init pa rin sa bewang niya kung saan siya nahawakan. At sa tuwing mapapatingin siya sa binata, nandoon na naman si Joaquin, nauunang tumingin. At may kung anong sumisiklab sa dibdib niya na parang naglolokong bulkan sa kawalan. Kinagabihan, dumalo sila sa isang charity auction. Nakasuot siya ng emerald green na gown, masyadong hapit pero komportable pa rin naman siya. Nakatayo siya sa gilid ng ballroom, tahimik na umiinom ng soda dahil ayaw niya ng alak. Si Joaquin naman ay abala sa pakikipagkamay sa mga high-profile donors at mga tycoons. Hi, sweetheart. Lasing na bungad ng lalaki sa kanya na mukhang may tama na sa ininom na alak. Ikaw palang girlfriend ni Joaquin. Ano kayang espesyal ang nakita niya sa'yo? Nakatayo ka lang dyan, pero alam na agad ng lahat na wala kang class. Kumurap si Ligaya. Ano po? Tumawa ang lalaki. Magkano binabayad niya sa'yo para manahimik ka? Malamang malaki. Para tumayo kang ganyan, kunwaring isa sa amin. Umatras si Ligaya. Mas mabuting umalis ka na sa harapan ko. Lumapit pa ang lalaki. Kalma lang. Compliment lang yon. Maayos ka namang bihisan. Hindi ka classy. Pero pwede na. Wait. By any chance, escort ka ba? Rate mo nga kung gaano ka kagaling at magkano ang binabayad sa'yo ni Joaquin. Hindi niya na napigilan. Malakas niya itong sinampal. Wala siyang pakialam kung mas mayaman ito. Hindi niya hahayaan na insultuhin siya ng ganoon. Tumahimik ang mga taong nasa malapit. Napahinto ang mga baso. Napatigil ang mga usapan. Napaatras ang lalaki. Hawak ang pisnging namumula. Walang hiya ka. Anong nangyayari dito? Malalim, matalim at galit ang boses ni Joaquin habang papalapit sa kanila. May ginawa ka bang hindi maganda sa girlfriend ko? Tanong ng binata, sapat ang lakas para tumahimik ang lahat. Tumawa ng mapait ang lalaki. Sinampal niya ako. At ininsulto mo siya. Singhal pa ni Joaquin, humakbang papalapit at tumayo sa harapan ni Ligaya. Sa harap ng maraming saksi, gusto mo bang pag-usapan ng defamation, harassment, o tatawagan ko ng abogado ko ngayon din? Hindi nakasagot ang lalaki at halatang natakot. Humarap si Joaquin sa kanya at mas malambot ang boses ngayon. Ayos ka lang? Tumango siya habang tulala pa rin. Hindi ko sinadyang makagulo. Hindi ikaw ang gumawa ng gulo. Sagot ni Joaquin. Siyang may kasalanan. Tahimik na tumingin si Ligaya sa binata. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Pero ginawa ko. Sagot ni Joaquin. At hindi ko naman hahayaan na bastusin ka lang ng kung sino. Sa pagkakataong yon, gusto niya na lang aminin sa kanyang sarili na tuluyan na siyang nahulog sa binata. Hindi alam ni Ligaya kung anong mangyayari, subalit isa lang ang kanyang sigurado. Ang puso niyang mailap kong umibig, nagmamahal na kay Joaquin Sebastian Cruz. Subalit paano niya ba paninindigan ang damdamin na yon kung nagsimula naman silang lahat sa isang pagpapanggap lang? Ilang buwan na, usal ni Ligaya sa binata. Ilang buwan na tayong nagpapanggap. Feel ko naman, hindi ka napipilitin ng lolo mo. Nakabalik na siya ng Spain. Hindi na rin nangungulit sa'yo si Isadora. Kailangan natin tapusin ang pagpapanggap. Bahagyang natigilan sa pagkain si Joaquin. Titig na titig ito sa kanya na para bang hindi napaghandaan ang tanong niyang iyon. Pero sa simula pa lang, dapat alam na nito ang sagot. Nagsimula sila sa pagpapanggap, kaya inaasahan nilang matatapos agad yon. Kasi ang isang bagay na hindi kayang aminin ni Ligaya, nahuhulog na ang puso niya sa binata. Hindi niya na kayang mapalapit pa rito at baka hindi na siya makaahon pa. Pinunasan ni Joaquin ang bibig.
Alam mo, tama ka. Wala na rin naman tayong dapat pang patunayan. Fine, sige. Pwede na natin tong tapusin. Palalabasin na lang natin na hindi nag-work ang relationship nating dalawa. Salamat sa pagsama sa akin. At pagtayo bilang girlfriend ko ng ilang buwan. Pinilit ng umiti ni Ligaya habang pinakikinggan ng binata. Pero ang totoo, sobrang nasasaktan na ang kanyang damdamin. Para bang may humawak ng mahigpit doon at ayaw ng pakawalan hanggang sa tumigil na lang ang pagtibok. Simula ng araw na yon, hindi na sila madalas magkita. Hindi na rin gaanong nagbabakasyon si Joaquin sa villa. Samantala, nagpatuloy naman si Ligaya bilang housekeeper sa resort. Malaki na ang 5 million na ipagamot na rin ang kanyang kapatid na si Benny. Tinatapos niya na lang talaga ang kontrata doon bago umalis at bumalik sa kanila. Hindi rin naman kasi siya sanay na walang trabaho. Bukod doon, sinusulit niya na rin ang mga huling araw na nandoon siya sa resort. Pilit na inaalala na lang ang mga alaala nila ni Joaquin sa bawat sulok. Mamimiss kita ng sobra, Ligaya. Mahigpit siyang niyakap ni Tanya. Mahina siyang tumawa at niyakap din ang kanyang kaibigan. Mamimiss din kita. Pag walang trabaho, bumisita ka sa amin. Saka sagutin mo na yang si Sir Arsenio. Ang tagal ng hopya sa'yo. Humalakhak naman si Tanya. Oo, bukas. Sasagutin ko na nga. Parang wala na rin namang sense para patagalin pa. Mahal ko naman talaga siya. Nag-usap pa sila ng ilang saglit. Ito na rin ang naghatid sa kanya hanggang terminal ng bus. At nang makasakay siya roon, mapait siyang napangiti. Alam niyang sa oras na umalis siya, iiwan na lang niya sa resort ang lahat ng mga alaala nila ni Joaquin. Huminga siya ng malalim. Makakalimutan din kita, Joaquin. Subalit, paano nga ba yun gagawin ni Ligaya kung biglang magbabago ang ihip ng hangin para sa kanilang dalawa? Napatingin siya sa bagong akyat na lalaki sa bus at mabilis na umawang ang kanyang bibig nang makita kung sino yon. Si Joaquin, halatang papunta sa kanya, nakasuot ng simpleng maong at t-shirt na puti. May black cap na suot at dalang duffel bag. Sa sobrang simple ng suot, walang mag-aakala na isa itong bilyonaryong CEO. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong habang inilalagay nito sa itaas ang gamit. Bumaba ang tingin nito sa kanya. Sasama ako sa'yo. Ha? Mas lalo siyang nagulat sa sinabi ng binata. Hindi na siya mapakali nang umupo si Joaquin sa kanyang tabi. Anong sasama ka sa amin? Anong gagawin mo ron? Malawak naman ang pagkakangiti ng binata na para bang hindi yun isang problema. Naging busy ako nung mga nakaraang buwan. Pasensya na. Tinapos ko muna ang trabaho ko. Sobrang dami kasi. Hindi naman ako magpapaka-busy. May iwan akong mga trabaho at mas lalong mawawalan ako ng oras sa'yo. Kumunot ang noo ni Ligaya at hindi na maintindihan ang mga sinasabi nito. Teka lang, naguguluhan ako. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang sumama sa akin. Baka isipin pa ng mga magulang ko, pamilya ko at mga tao sa amin na nagdala ko ng boyfriend ko. Tumaas ang mga kilay ng binata. Boyfriend agad? Sabihin mo, manliligaw muna. Kapag isinama kita sa Manila, dun mo palang ako boyfriend. Kapag bumalik naman tayo sa Quezon, mapapangasawa mo na ako. Laglag ang panganiligaya sa mga sinabi ni Joaquin. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya, nakalutang siya at parang panaginip lang ang lahat. Manliligaw ka sa akin? Nanlalaki ang kanyang mga mata. Seryoso ka ba? Hindi ba yan joke? Sa tingin mo, sasama ako sa'yo kung hindi ako seryoso. Tinapos ko agad ang trabaho ko para makapag-leave ng matagal. Bala kong hindi umuwi. Sa inyo ako tutuloy. Sana may extra kwarto pa kayo. Pwede rin naman sa kwarto mo. Nakangisip ang sabi ng binata. Baliw. Singhal ni Ligaya. Hindi pwede. Baka tagain ka ng tatay ko. Wala na ring extra na kwarto sa amin. Magkakatabi ang mga kapatid kong lalaki sa kwarto nila. Ganon din ang mga babae. Marami kami sa bahay. Wala ka ng space doon. Ako, may sarili akong kwarto. Pero imposibleng makatabi ka sa akin. At hindi naman ako papayag. Huwag kang sumama sa akin. Sasama nga ako. Paano ko ipapakitang seryoso ako? Humalukip-kip pa si Joaquin at napanguso. Kahit sa sala nyo na lang. Bigyan nyo ako ng foam. Okay na ako. Hindi ako mag-iinarte. Manliligaw nga ako sa'yo.
Hindi ako aalis doon nang hindi kita girlfriend. Paano kapag binasted agad kita? Manliligaw ulit. Umiling si Joaquin. Hindi ako tatanggap ng rejection. Kahit magsawa ka sa pagmumukha ko, paulit-ulit ako manliligaw sa'yo. Hindi ako aalis doon kahit abutin pa ng taon. Kasalanan mo. Inakit mo ako nung panahong nagpapanggap tayo. Parang naiwan ang puso ko sa'yo. Kaya mananatili ako kung nasan ka. Tinitigan niya si Joaquin. Parang hinihele ang kanyang puso sa mga sinasabi nito. Dahil aaminin ni Ligaya, kahit sa panaginip, hindi niya naisip na iibigin siya ng katulad ni Joaquin. Parang isang pantasya na hindi mo aakalain na magiging katotohanan. Subalit ang mismong binata ang nagpakita sa kanya na hindi lang yun pantasya, kundi bahagi ng kanyang realidad. Hindi niya napigilang hampasin ang braso nito. Anong inakit kita? Excuse me, sino kaya sa ating dalawang walang boundaries? May pahawak-hawak ka pa kasi sa akin palagi. Na-in love ka kasi ayaw mong pigilan ng sarili mo. Tumawa naman si Joaquin at napapikit. Sabihin mo nga, paano pipigilan kung patagal ng patagal? Sa tuwing nakikita kita, paganda ka ng paganda sa paningin ko. Kahit ayaw ko naman talaga sa'yo, wala na, suko na ako. Nahuhulog na ako sa'yo. Tawagin mo lang akong honey, parang buo ng araw ko. Umismid naman si Ligaya at umayos na ng upo. Honey ka dyan, hindi naman tayo talaga. Hindi kita tatawagin ganyan. Pwede namang sagutin mo na ako para totoo na. Para kapag pumunta tayo sa inyo, boyfriend nang pakilala mo sa akin. Ano sa tingin mo? Bulong pa ni Joaquin. Mabilis niya naman itong itinulak sa dibdib. Lumayo ka nga sa akin. Nakakabwisit ka. Alam mo yon? Sa kapaliligaw ba yan? Palibhasa, malandi at babaero, kaya hindi marunong manligaw. Ang panliligaw, pinapatunayan mo sa babae na mahal mo siya. Dapat matuto kang maghintay. Kaya ko namang maghintay. Napakagatlabi si Joaquin at may ngiti sa mga labi. Pero, aaminin kong naiinip ako. Dahil gusto ko rin naman ang pakiramdam na maging boyfriend mo. At hindi na ako babaero, okay? Nawala na nga ako ng interes sa mga babae simula nang matikman ko ang mga labi mo. Nanlaki ulit ang mga mata ni Ligaya at tinakpan ang kanyang mga labi. Manahimik ka nga. Sige talaga, gumanyan ka sa harap ng tatay ko, tatagain ka nun. Alam nilang arrangement natin dati. Kasi magtataka sila kung saan ako nakakuha ng pera na ibinigay mo sa akin. Alam nilang nagpanggap lang tayo sa harap ng pamilya mo. Pero alam nilang hindi naman kita manliligaw o boyfriend talaga. Kaya hindi ka pa rin nila palalampasin. Kilala ko ang tatay ko. Overprotective siya sa aming magkakapatid. Wala siyang pakialam kahit mayaman ka. Siyempre, sa kanya ako nagmana. Humalakhak naman ang binata. Di, mas mabuti. Pakiramdam ko, kaya kong pakisamahan ng tatay mo. Ugali mo nga natiis ko. Sa tatay mo pa kaya? Napairap naman siya at sumandal na lang sa bintana. Pinapakita niya na nagsusungit siya pero sa katunayan, kinikilig na talaga ang buong sistema ni Ligaya. Hindi kinakaya ng kanyang puso lahat ng naririnig mula kay Joaquin. Parang gusto niya na lang itong yakapin ng mahigpit. Huwag pahirapang manligaw at payagan na lang maging boyfriend niya kaagad. Subalit hindi naman kasi siya pinalaking ganon. Ayaw niyang maging padalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Na kahit umiiral ang kanyang puso, isip pa rin ang kanyang pagaganahin sa mga ganoong pagkakataon. Alam niya rin naman na ang katulad niya, dapat din naman na paghirapang makuha. Nakatulog siya sa biyahe. Hindi naman siya gaanong kinulit ng binata. Idinantay lang ni Joaquin ang ulo niya sa balikat nito. Sa sobrang tagal, iniisip niyang nangalay na ito. Pero nang magising siya, malawak ang ngiti ng binata ang sumalubong sa kanya. Halika na, bababa na tayo, sabi niya rito. Tumango agad si Joaquin at ito na ang nagdala ng kanilang mga gamit. Sinabi niyang sasakay sila sa tricycle at medyo nagulat pa nga ito. Bakit ba kasi hindi ka nagdala ng sasakyan? Tanong ni Ligaya. Magdadala ako pero parang gusto ko rin matry mag-commute. First time ko to, saka okay lang. Katabi naman kita sa upuan. Kaya masaya ako kahit na hindi masyadong convenient. Pero sa balik natin dito, baka magdala na ako ng sasakyan. Sa bus kasi kanina, wala akong ginagawa. Baka kung saan-saan pa mapuntang kamay ko. Sinamaan niya ito ng tingin. Anong sinabi mo? Bastos ka talaga?
Tumawa ang binata at nanatiling nakaawang ang bibig. Anong bastos doon? Iniisip kong hawakan ang kamay mo kanina, pero hindi pa tayo. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Kung nagmamaneho ako, kahit paano, may pagkakaabalahan ng kamay ko. Bakit? Saan mo ba iniisip na dumapo ang kamay ko? Ikaw ang bastos ang isip, Ligaya. Hindi ako. Napahiya agad siya ron. Ang dami mong sinasabi. Tara na nga! Huwag kang ganyan sa harap ng tatay ko. Lagot ka talaga ron. Nang makasakay sila sa tricycle, muntik pa silang hindi magkasya. Masyado kasing malaki at matangkad ang binata. Mukha tuloy awkward tingnan habang nasa loob. Maya-maya'y natanaw na niya ang pamilyar na bakuran ng bahay nila. Diyan ang bahay namin, sabi niya kay Joaquin. Umawang ang bibig nito habang kinukuha ang mga gamit nila sa loob ng tricycle. Ang liit. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Anong maliit? Sa pamilya namin, malaki na yan. Hindi kami katulad mong kasing yaman. Ni hindi pa nga umaabot sa 1/4 ang buhay namin sa buhay ninyo. Ilang sandali pa, sinalubong na sila ng pamilya ni Ligaya. Masayang mga itong makita siya. Nang makita si Benny sa wheelchair nito, hindi niya napigilang lumuha. Bunso nila si Benny, kaya mahal na mahal nilang lahat. Kumusta ng Benny namin? Nandito ng ate. Nakangiti niyang sabi habang hinahaplos ang kamay nito. Malawak naman itong napangiti. Nagpapagaling na ate. Thank you. Sabi ni nanay at tatay, ikaw po ang may dahilan kaya ginagamot na ako ng mga doktor. Salamat Ate Ligaya. Mahina siyang tumawa habang namumuo ang mga luha. Walang anuman, basta para sa'yo Benny. Magpagaling ka ha. Kapag magaling ka na, makakapasok ka na sa school. Hindi ba gusto mo yon? Oo ate. Muli siyang tumayo at napatingin kay Joaquin na namumungay ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Mahina na lang siyang tumawa at hinila ito sa harap ng kanyang pamilya. Eto nga po pala si Joaquin. Siya po yung boss na nag-hire sa akin para magpanggap na girlfriend niya. Siya rin po ang dahilan kung bakit naoperahan si Benny. Dito po muna siya tutuloy kung okay lang po sa inyo. Kahit sa sala lang daw po siya. Bumati naman agad si Joaquin. Nice to meet you all po. Nandito rin po ako para sana manligaw kay Ligaya. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga magulang. Sobrang interrogation pang naganap. Tawang-tawa na lang talaga si Ligaya sa kanyang pamilya. Halos hindi na magkamayaw sumagot si Joaquin sa mga ito. Pero ang nagpatigil sa lahat, si Benny na inabot ang kamay ni Joaquin at matamis na ngumiti. Thank you kuya. Pwede na akong mabuhay ng matagal pa. Malumanay na sabi ni Benny. Umawang ang bibig ni Joaquin at hindi agad nakapagsalita. Maraming salamat din na hindi ka sumuko. Mahal na mahal mo si Ate Ligaya? Tanong pa ni Benny. Napatingin sa kanyang binata bago sumagot. Oo, mahal na mahal. Mas lalong ngumiti ang bata. Alagaan mo si ate ha. Palagi siya nag-aalaga sa amin. Walang nag-aalaga sa kanya. Kaya alagaan mo lang siya, Kuya Joaquin. Huwag mo siyang sasaktan ha. Parang hinaplos ang puso niya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang kapatid. Kaya rin, nang tinamaan ito ng sakit, hindi niya rin mapigilan na gumawa ng paraan. Halos siya na rin naman kasi ang nag-alaga dito noong baby pa. Napangiti si Joaquin. Aalagaan at mamahalin ko ang ate mo. Pangako. Simula ng araw na yon, hindi na nga umalis si Joaquin at nagpatuloy na sa panliligaw sa kanya. Yun nga lang, kung ano-anong pinagawa ng mga magulang niya sa binata, kaya talagang minsan ay nahihiya na lang siya. Tay, anong magagata sa baka? Hindi marunong yan. Tatay naman po, anak mayaman po si Joaquin. Reklamo niya rito. Napailing naman ang kanyang ama. Hayaan mo ako. Hindi naman mamamatay ang maliligaw mo dahil lang sa nagpagatas ng baka. Hayaan nating mahirapan para alam niya na mahirap kang makuha at hindi madaling saktan. Aba, kahit mayaman siya malaki ang utang na loob natin sa kanya. Anak pa rin kita at ayokong mapunta ka sa lalaking hindi naman seryoso sa'yo. Gusto ko ring pahirapan para alam kung paano siya aakto sa'yo kapag mahirap ng sitwasyon. Hindi naman palaging puro ginhawang mararamdaman yung dalawa. Parang training niya na to. Sa karamdam namin ng nanay mo na
sasagutin mo si Joaquin. Hindi mo maitatanggi kung paano ka palang tumingin sa kanya. Alam namin ang nanay mo na mahal mo na. Napabuntong hininga na lang siya. Kilalang kilala talaga siya ng kanyang mga magulang at kahit maliliit na bagay sa mga kilos ni Ligaya, napapansin agad ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, hindi lang yon ang ipinagawa ng kanyang ama. Naroong pagsisibaki ng kahoy, pag-iigibin ng tubig sa malayo at pagbibila din ng palay. Nasaan po si Joaquin, tay? Tanong ni Ligaya. Tumaas naman ang kilay nito habang umiinom ng kape. Inutusan kong manghuli ng manok na ulam natin mamaya para sa pananghalian. Nanlaki agad ang kanyang mga mata. Tay, hindi naman po sana yung manghuli ng manok. Saka may pabo po ron. Baka habulin yon. Hindi naman siguro, sabi ng kanyang ama. Pero 30 minutes na. Wala pa rin ang lalaking yun. Sige nga, puntahan mo na at makaabuti na ng hapunan wala pa rin yung manok. Sana ako na lang pong inutusan nyo. Hindi naman po marunong yon. Lumabas na siya sa bahay. Kaso, 2 hakbang pa lang siya palayo sa bahay, narinig niya na ang malakas na sigaw ni Joaquin. Inaninag niya ang mabilis na tumatakbong binata. Mahigpit ang hawak sa manok habang hinahabol ng pabo. Tay, naghahabol yung malaking manok! Tay! Malakas na sumigaw si Joaquin. Nang makita siya, mas lalong bumilis ang pagtakbo nito. Ligaya, yung manok nyo! Yung manok! Tawang-tawa ang buong pamilya niya kay Joaquin. Nang makalapit, halos lumambiti na sa kanyang binata. Muntik nang tukain, kaya naman hinila niya agad si Joaquin sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Nang makapasok si Joaquin, doon pa lang ito nakahinga ng maluwag. Pinakawalan nito ang manok at napahiga sa sahig. Tinatawanan ito ng mga kapatid niya pero wala nang pakialam ang binata. Akala ko mamamatay na ako. Hinihingal na sabi nito. Nagulat ako. Nakipagtitigan pa ako kanina. Tapos bigla na lang akong hinabol. Mahinang tumawa si Ligaya at tinulungan itong tumayo. Pasensya na. Sana tinawag mo ako at nagpasama ka sa akin. Namimili talagang pabo namin ang hahabulin. Huwag ka nang lumabas muna. At ang galing mo nakahuli ka talaga ng manok. Sasarapan kong pagluto dito para naman pangbawi sa pagtakbo mo. Napangiti naman agad si Joaquin habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pangarap kong ipagluto mo. Uuwi ako galing trabaho. Tapos madadatnan kita sa kusina na nagluluto. Pwede rin na magluto ka. Tapos duman ka sa opisina ko para maghatid lang ng pagkain. Doon ka tatambay para may inspirasyon ako magtrabaho. Napangiti naman agad si Ligaya. Gusto niya rin yon. Naiisip niya rin ang mga ganoong senaryo. Kaya nga, mamayang gabi, sasagutin niya na ang binata. Ayaw na rin naman niyang patagalin pa. Masyado nang naghihirap ang binata sa kanila. Baka kung ano pang mangyari. Kaya naman, kinagabihan, inaya niya itong tumambay sa duyan sa labas. Magkatabi sila ron na parang magkasintahan na talaga. Wagas na rin naman kung makayakap si Joaquin sa kanya. Kapag nakita tayo ni tatay dito, baka tagain ka nun, natatawa niyang sabi. Pero mas lalo lang yumakap sa kanya si Joaquin. Tatakbo na lang ako. Ang mahalaga, nayakap kita ng ganito. Kailan kaya kita magiging girlfriend? Hindi naman kita minamadali. Pero aminin ko, nasasabik na ako sa pakiramdam na maging boyfriend mo. Hindi na sa pagkakataong nagpapanggap lang tayo. Kundi, totohanan na talaga. Napakagatlabi si Ligaya. Kanina pa siya nag-iisip kung paano sasabihin sa binata na sasagutin niya na ito. Kaya lang parang naubos lahat ng tapang niya. Siguro, ganun talaga kapag in love. Hindi maiwasang kabahan, manghina at matameme sa lahat. Kaya naman, hinalikan na lang niya ang binata. Natulala naman si Joaquin sa kanya at ilang sandali pa, bumangon ito sa duyan at pinaupo rin siya. Bakit mo ako hinalikan? Tanong nito. Pinaglaruan ni Ligaya ang mga daliri. Bakit? Bawal bang halikan kapag boyfriend? Natawa naman si Joaquin at punong-puno ng emosyon ang mga mata. So, boyfriend mo na ako? Sinasagot mo na ako? Tumango si Ligaya. Oo, boyfriend na kita. Tayo na. Humalakhak pa muli ang binata at mahigpit siyang niyakap. Muli silang humiga sa duyan at pinagmasdan ang madilim na langit. Hinalikan ni Joaquin ang kanyang sentido.
I love you. Napangiti si Ligaya sa mga salitang yon. Mahal din kita. Simula ng araw na yon, naging girlfriend na nga siya ni Joaquin. Sa pagkakataong yon, pareho ng totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa. Walang halong pagpapanggap na dapat nilang ipag-alala. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal na rin naman silang dalawa. Sobrang garbo ng kasal nila, kaya kabadong-kabado si Ligaya. Pero nandoon naman ang kanyang mapapangasawa, kaya nawala na rin sa kanya ang kabang iyon. Honey, tara na. Ihahatid pa natin si Kate sa swimming class niya. Saad ni Ligaya habang hinahanda ang mga gamit ng anak nila. Bumaba naman agad ang kanyang asawa. Saan tayo kakain? Hindi ka makakapagluto? Umiling naman siya. Hindi ako nakapagluto. Nahilo ako kanina at inantok. Hinalikan siya ni Joaquin sa mga labi. Punta tayo kay Doc bukas. Gusto mo? Paano kung buntis ka ulit? Napangiti naman agad si Ligaya. Talaga? Sa tingin mo buntis ulit ako? Sana lalaki naman. Tumawa naman ang kanyang asawa at bumulong. I love you, baby. Mommy, Daddy, let's go na po! Bulalas ni Kate. Kinuha na ni Joaquin ang mga gamit nila at binuhat na si Kate. Napangiti na lang siya habang nakasunod sa mga ito. Sa buhay na mayroon siya, ipinagpapasalamat niya lahat. Higit na ang maliit na pamilya na mahal ni Ligaya. Ipinapaalala sa atin ang kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpekto, ng yaman o ng matataas na titulo. Si Ligaya ang nagpapaalala na hindi natin kailangang baguhin ang sarili natin para maging karapat-dapat mahalin. At si Joaquin ang patunay na kahit ang pinakamayabang na puso ay kayang matutong yumuko. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-ibig. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.